Ola from Barcelona. Nandito ako sa production area today. Kasi ilang araw nang di umuwi ang asawa ko sa bahay para mag-lunch. Hindi biro ang trabaho niya. Katawan at kalusugan talagang puhunan niya. Kaya kapag kaya ko at wala akong ginagawa sa bahay, at nalinis ko na rin lahat, pinupuntahan ko siya kasi alam ko, isang lawid lang ng dila ko, napapangiti ko na siya. Anyway guys, ipapakita ko sa inyo today kung anong ginagawa ng asawa ko dito. Ito ang tinatawag na sobrasada. Sikat na sikat ito sa Mallorca, isang isla ng Espanya. Sa Mallorca mo rin matatagpuan ang masasarap na ensaymada. Tuwing may mga kaibigan at pamilya kami na pumupunta sa isla ng Mallorca, nagpapabili talaga kami ng sobrasada at ensaymada. Iba-iba rin kasi ang lasa. Ang sobrasada ay gawa sa baboy, particularly taba ng baboy. 80% taba, 20% meat. Parang ganon, so dahan-dahan lang, okay? Masarap at nalulusaw sa dila. Sinasamahan ito ng salt and pepper at special paprika from Mallorca. So minimix lang namin ang spices at ang giniling na baboy sa mixer. Pero dahan-dahan lang ang paglalagay ng spices, okay? Kapag well mixed na, ipapasok na namin sa hydraulic stuffer. At isa-isa na namin sila ipapasok sa malalaking bituka ng baboy. Ay shit, nakalimutan niyang talian bago ilagay ang meat sa loob. So yan, sa mga nagtatanong kung gaano daw kalaki ang Spanish sausage, yan na po ang kasagutan sa tanong nyo. Grabe ang hahaba, no? Ilang tao na rin siguro mapapakain mo dito. Ganito dapat ang kulay ng sobrasada, strong orangey color. Para siyang butter na nalulusaw at madulas sa dila. Yung asawa ko usually gumagawa siya ng sandwich gamit ang baguette tapos ipapahid niyang sobrasada. Lalagyan ng brie cheese, papasok sa oven para matoast at matunaw ng konti ang cheese. Tapos lalagyan din ng konting honey. Grabe, ini-imagine ko pala ngayon, naglalaway na ako. Ayan nga, pagkatapos nilang talian, diretso na agad sa chiller. Sasampay namin sila dyan. For 90 days, 3 months din ang hinihintay namin bago maibenta. Kaya dapat 3 to 5 times a month nagpuproduce kami para di kami maubusan. Pagkatapos ko nga pangitiin ng asawa ko, umuwi na ako para magluto naman ng lunch. Alam ko kasi na di na naman siya makakauwi ng bahay. So ako na lang ulit ang pupunta sa shop para dalhan siya ng pagkain. Gustong-gusto niya, ini-spoil ko siya. Kaya araw-araw, sinusubukan ko talaga na gumawa ng iba't ibang putahe. Nauumay na kasi siya sa mga pagkain na binibenta namin sa shop. Araw-araw na daw niya kasi nakikita. Sabi ko nga, buti dito nauumay sa akin. So medyo araw-araw, ganyan ang ganap namin kapag lunch. Na-appreciate naman niya bawat ginagawa ko at ganun din naman ako sa kanya. Kahit busy siya, di niya nakakalimutan na magpasalamat. At nagme-message siya araw-araw ng I love you. Kaya sinisipag tuloy ako. Sinusubukan niya na matapos mabilis everyday sa trabaho. Kasi gusto rin niya ako samahan sa pagsundo sa mga bata sa school. Ito nga palang sobrasada. Itong simple way ng pagkain niyan. Pan con tomate lang ang kailangan mo. Once a week, pumupunta kami sa bahay ng biyenan ko. Kami nagdi-dinner. Malapit lang ang bahay niya sa amin. 10 minutes drive lang. So ganito gumawa ng carbonara si Chef Jaume. Pasta carbonara. Alam ko, pagod na pagod siya, pero pa man, importante sa kanyang quality time para sa pamilya namin. So, nagluluto siya ng carbonara for tonight's dinner. Simple lang to. Isa ito sa mga way niya, iba-ibang paraan niya ng pagluluto ng carbonara. Pero itong pinakamadali at talagang masarap ang resulta. So, gumamit lang siya ng egg with parmesan cheese na pinaghalo na. Nilagyan na rin niya ng salt and pepper. Tapos kapag luto ng pasta, pagsasamahin na lang. Mahilig ang pamilya ko sa pika-pika. Dito ko lang talaga lahat ito natutunan. Pati pagagayat ng ibet, dapat daw sobrang nipis. Kung makapal, magiging makunat na siya kapag kinain mo. Crackers. Try natin. Let's try kung luto. You have to put a little bit more salt. Yun. So ayan, luto na. Napakadali lang, diba? Kainan na. After mag-dinner, uuwi na rin kami ng bahay kasi may pasok pa mga bata tomorrow sa school. So hanggang dito na lang muna ang video natin for today. I-comment na lang sa baba kung naisip mo rin ang naisip ko sa intro ng video ko today. Charot! Hanggang sa susunod na vlog. Adios!